Good morning fam! So Saturday na ngayon and alas 7 na ng umaga and today ay flight na natin papuntang Seoul, South Korea. So alas 12 yung flight natin fam and we're flying via Asiana Airlines. First time ko sumakay ng Asiana kaya excited ako. Also para ma-share ko rin sa inyo yung experience ng paglipad to Seoul, South Korea via Asiana Airlines. So nangyari itong trip na ito fam kasi meron akong flights na nabakante last year. Nagbook kasi ako ng flight last October to Seoul for Jin's concert. Pinlano ko talagang pumunta doon. Number 1 for Jin's concert and maka-experience tayo ng autumn sa South Korea. However, we were blessed then to be invited by KTO na umattend ng fam trip to Seoul, South Korea din. Kaya ang ginawa ko, kinancel ko itong ticket ko na to sa Asiana Airlines. Tapos minove ko ng January. So January ko na siya pinasok kasi November hindi na tayo pwede, puno na yung schedule. December din, punong-puno na rin. Kaya January ko na siya pinasok and gusto ko rin makabalik ng South Korea ng winter. So yeah, yan ang quick story time. Kaya tayo po ay babalik sa South Korea. We're gonna stay there for 1 week lang and we're gonna try to visit yung mga ibang destinations pa na hindi pa natin napupuntahan doon. So ready na tayong umalis. So ito lang ang dala kong bag. To those asking fam, yung sling bag ko na black na gamit ko sa ating Europe trip. Ito siya. Porter ang pangalan niya. Nabili ko ito sa Tokyo last November nung pumunta tayo ng family. So ayan siya. Maganda siya kasi dalawa yung zipper niya tapos marami kang mailalagay sa loob. Tapos yung gamit kong maleta is itong Samsonite natin na maliit. Ayan. O diba nabubuhat ko kasi magaan lang naman siya. Laptop lang yung laman yan and yung mga ibang mga gadgets ko. O diba? Maganda tong maleta na to fam. Ito naman yung maleta na nabili natin sa Sapporo. Gusto ko siya kasi may lagayan siyang laptop sa harap. Kung gusto nyo rin ito, nakakita kami ng link nito. Lalagay ko sa baba. Alright, let's go na. Punta na tayo ng airport. Terminal 1 tayo kasi doon yung Asiana. Tapos ang lapag natin sa Incheon ay Terminal 2. Let's go. Okay, ready na tayong umalis fam. Ayan, ihatid tayo ni na mamang and papang sa airport. Good morning. Let's go. May baon pala akong kape fam. As I mentioned, simula nung nag-Nespresso tayo, hindi talaga ako nagtitake out ng coffee sa Starbucks. Kagaya nito, nakakagawa na ako ng iced Americano sa bahay. Isang capsule lang ang kailangan. Roasted hazelnut na Nespresso capsule. Tapos, lagyan mo lang siya ng yelo. And ayan na, may iced Americano ka na. Dito na tayo sa airport. Goodbye to mamang and papang. Dito na ako sa NAIA Terminal 1. Check-in na tayo fam. Nakapagbayad na rin ako ng travel tax online. Doon sa eGov app, pwede magbayad ng travel tax online. Tapos kung magbabayad ka via GCash, may 25 pesos lang na charge. And then nag-online check-in na rin ako para dire-diretso na tayo dito. Dito tayo. Asiana, counter 32 to 39. Oh no, may flight delay information. Yung 12:05 na departure natin, naging 12:45 na. Ang reason, bad weather at Incheon. Nakapasok na ako fam dito sa departures area. 10:45 na ng umaga. 12:15 pa naman yung boarding time natin. Kasi na-delay tayo ng 40 minutes, diba? So mag-launch na muna tayo. Dito ako nagpa-register sa PAGS. And nakakuha na ako ng slot. Pero dito sa annex nila. Dito na ako sa lounge. Ang saya, walang masyadong tao. Parang kaka-open lang nila nitong side na to. Kuha muna tayo ng food. Iniwan ko muna yung luggage ko doon. Arroz caldo, kuha tayo ito. Sarap to. Arroz caldo yung kinuha ko fam. Tsaka siomay. Tapos water na lang ako kasi nagkape na ako kanina. Masarap ang arroz caldo ng PAGS Tapos mainit pa. Ang sarap sa tiyan.
So, quick story time lang about our flight. Alam niyo ba, mura ko lang nabook itong flight na to, Asiana Airlines. Kasi October dapat yung flight, tapos nabook ko siya parang 3 weeks before the flight. Pero nakasale siya. Parang mga 10,000 pesos round trip. Di ba? Mura. For South Korea, full service na siya. Kasama na yung baggage. Tapos may food na rin, di ba? Although, since nagpa-rebook ako, yun lang yung binayaran ko. Yung rebooking, hindi ko na maalala yung exact figure, pero nasa 5 to 10K. Pero mura pa rin, no? To think na Asiana Airlines siya. Although, nung nakita ko yung seat map, parang puno yung flight. Kasi itong flight na to, may diretso ng US na connecting ng South Korea. So, yeah, I'm excited. Kasi first time natin makakalipad with Asiana. Tapos ang nakakatuwa pa makakasama natin yung mga creator friends natin dito sa trip na to. Kasi meron kaming GC, no? Tapos pinag-usapan namin yung mga trips namin and all. Sakto naman, lahat kami may winter trip dito sa South Korea. And pinagsabay-sabay na namin yung mga dates namin, no? Na kung kailan kami nandun sa Seoul. So makakasama natin sila. Pero iba't iba kami ng flights, no? May mga nauna na. Meron ding after 2 days to 3 days pa darating. So makikita na lang natin sila one of these days. Tapos ang pagsastayan nating area is Hongdae. Kasi last Korea trip natin sa Myeongdong tayo nagstay, diba? So ngayon, balik naman ulit tayo ng Hongdae para maiba naman. So, nandito tayo sa boarding gate and ina-activate ko na yung eSIM na nabook ko sa Klook. Maganda kasi yung eSIM dahil paglapag mo ng South Korea, wala ka nang gagawin. I-on mo na lang yung data mo and then you're good. Basta i-activate mo lang siya bago ka lumipad. So, ina-activate ko na siya ngayon. Ang nabook kong eSIM is unlimited 7 days, 723 pesos. Although 8 days tayo doon, no? Pwede naman mag-book pa ng isang araw pero tignan na lang natin. Kung gusto nyo rin mag-book ng eSIM, ilalagay ko yung screenshot dito, pati yung link sa baba. Delayed ang boarding time, fam, pero nandiyan na yung plane. 12:35 na ng tanghali. And ang pag-pronounce pala sa kanya ay Asiana Airlines, not Asiana. Narinig ko lang sa mga announcements nila. Okay, nakaupo na tayo, fam. So, ang seat ko ay 28. Pakita ko sa inyo yung seat natin. Number 1 na napansin ko, ang luwag ng legroom. Tapos, yung economy nila, ang setup ng upuan. Ayan, no? So, 2 plus 4 sa gitna, then 2 din sa kabila. So, ito yung entertainment system natin. Tapos, meron din tayong pa-headphones dito. And then, kita nyo, maluwag yung legroom ko. Ang laki pa nung space dito. Tapos meron ding blanket tsaka pillow. Yung pillow nila malaki. Ready na tayo matulog. So yan. Okay din pala yung Asiana Airlines, no? In terms of upuan, maluwag-luwag siya. So ito yung itsura ng lavatory, fam, dito sa Asiana Airlines na aircraft. Ayan ang sink, may hand and body lotion, may soap. Tapos tingnan nyo, maluwag. Ito yung toilet. Ayan, maluwag siya. Okay, lumilipad na tayo, fam. Ako ngayon ay nanonood ng Disney Plus. Gamit ko na ulit yung aking DNW na tripod. So nakadikit lang yung phone natin. Ayan siya. Diba? Nice. Nag-serve na sila ng food, so I chose beef. Ang lambot ng beef, ang lambot ng egg, vegetables, ang fresh. Tapos yung rice, sobrang init. Plus ang fresh din. Meron din tayong bread with butter, ito beans, fruits, and orange juice. That's it. Kain tayo ng bread and butter. Alright, dito na tayo sa Incheon Airport. 7:20 na ng gabi. Dapat ang dating natin alas 5, no? So, delay tayo ng mga 2.5 hours. Anyway, labas na muna tayo. We're gonna clear immigration. Tapos, let's get our baggage.
Alam nyo fam, gusto ko lang i-share na sobrang komportable nung naging flight natin sa Asiana Airlines. Number 1, ang luwag nung legroom talaga. Komportable ka makakaupo. Number 2, masarap ang pagkain. Tapos, all smiles din yung mga FAs nila. Ang lamig din sa loob ng aircraft. Ginamit ko yung kumot ko. So, komportable talaga. Nakatulog ako. So, thank you Asiana Airlines for a very comfortable flight. Dito na ako sa baggage claim area and ayan, yung maleta ko na lang naiwan dito. Saglit lang naman ako sa immigration pero nag-toilet ako. Sinuot ko na yung warmers ko, taas baba. Tapos, na yung maleta natin. Although konti lang naman yung lumabas ng Incheon talaga. Kasi marami sa mga kasabay natin sa flight, sila, connecting to the US, no? Anyway, halika na. Ito na agad ang ating bagahe. Labas na tayo sa arrivals. By the way, Terminal 2 pala itong binabaan natin. Lalabas na si V. Grabe naman si V, oh. Paradise City. Tapos kanina nakita ko tier din, siya rin ang endorser. Dito tayo sa arrivals area ng Terminal 2. Ito yung magandang display nila. O, tignan nyo fam, napakalamig oh. So di-display nila yung top view ng South Korea dito. Kita nyo yung lamig oh. So chinek ko yung temp ngayon, it's -4 degrees. Wow, diba? So dito naman sa Incheon Airport Terminal 2, sa baba nito, sa basement, may mga kainan na dito. I remember may kinainan kami dito masarap na noodle place. Michelin Bib Gourmand pa siya. Yun yung nag-fam trip tayo with KTO Manila dito. Pero plano kong kumain sa Hongdae area na lang. So next na gagawin natin is mag-withdraw muna tayo ng pera. Tapos sakay tayo ng bus. Gusto kong sumakay ng limousine bus kasi komportable yung limousine bus fam. Okay din naman mag-Aerex kasi yung Aerex line pwede rin siyang diretso ng Hongdae. Pero mas gusto kong sakyan yung limousine bus para may view din tayo. Ngayon dito tayo sa Hanabak fam. Mag-withdraw tayo ng pera. Cash withdrawal, savings account. Ang i-withdraw natin ay 500,000 Korean won. So ayan o. Charge my account 21,741.47. Access fee niya is 10,200 Korean won. Okay, here's our card and receipt. And here's our cash. So naka-withdraw na ako fam, ayan siya oh, Hana Bank. Meron silang currency exchange, meron ding ATM. Maganda dito kasi mamimili ka ng notes na ilalabas. So pinili ko yung mga 10,000 Korean won para mas madali nating magamit. Ngayon, mag-take out na muna tayo sa Nice to See You. Kailangan ko ng water, tsaka snack siguro. Kasi mamaya pa tayo magdi-dinner. Babiyahe pa tayo ng bus, check-in, saka tayo magdi-dinner. So take out muna tayo ng snacks sa Nice to See You. So dito may coffee work. Kung gusto nyo ng kape, ayan. Pero doon tayo sa Nice to See You. Kabili na ako sa Nice to See You fam. So I got myself a cheese dog. Yan, nainit ko na rin sa microwave. Tapos bumili ako ng Gatorade na blue, low calorie. Maganda raw uminom ng mga electrolytes no kapag kalalapag mo lang or galing ka sa flight. Kasi sa flight nade-dehydrate tayo, 'di ba? And nagtatrabaho talaga yung katawan natin para maka-cope up doon sa low pressure nung cabin no sa aircraft. So yeah, mag-Gatorade tayo. And hotdog! Hindi ko kasi in-expect na abutin tayo ng ganitong oras. Expected ko 5 lapag, 6 makakasakay na tayo ng bus, 7 hotel na perfect scenario yung nasa utak ko no? Pero ganun talaga, kailangan ready rin tayo sa mga ganitong delays. Anyway, let's eat our hotdog. Sarap ng Gatorade, ang refreshing. Tapos na ako mag-snack. Ngayon baba na tayo sa basement 1. Kasi nasa B1 daw ang Airport Railroad and yung bus. Bus tayo. Ayan na ang ating maleta. Madali lang siyang hilain. Tsaka nakakapag-vlog pa ako. Kahit nahila-hila ko yung dalawang maleta. Ngayon, ilalabas ko na yung jacket ko. So itong jacket na to, ito yung Adidas jacket na nabili natin sa Germany. Okay, ready na tayong sumabak sa labas. Let's go. Sundan lang natin yung mga signage. Ayan, Airport Railroad and bus papunta dito. So meron din palang Nice to See You dito. And mga restaurants din. So pwede kayong kumain dito bago kayo sumakay ng bus. Ayan na, bus stands. Hanapin natin yung bilihan ng ticket. Ayan yata, nasa gitna. Hala, nakikita ko na yung favorite cafe natin, fam. Ang Atusan Place. So kung sasakay kayo ng Aerex, dito kayo pwedeng bumili ng tickets. So may Starbucks din pala dito oh. Tapos doon sa kabila, restaurants. Ito na ang bilihan ng bus ticket. Dito, credit card only. O sige, English. Purchase ticket.
Destination, Hongik University Station. Ito. So, next na biyahe ay 8:56, tapos 9:13. Okay. So, 17 minutes interval. Tapos, ayan pa yung mga iba. So, ang pamasahe ay 17,000 Korean won. Select. Pay amount. Insert credit card. Yan, insert natin. And we're good. Ayan, ticket printing na. So, yung 9:13 yung pinili kong biyahe. Okay, here's our ticket. Ayan, 9:13. Platform 30. Okay. So, pag bibili ng tickets, nakalagay din naman kung ilan yung empty seats. 27 empty seats. Tsaka premium seats kasi, fam, kapag limousine bus yung sasakyan mo. So, relax ka lang habang bumabiyahe. Now, let's go to our platform. Ayan, platform 30. Yung bus pala natin is bus number 6002. Sige, try nating lumabas. Wow, ang lamig. Dito pa lang ramdam ko na. Wow, lamig. Whew. Ito yung sa atin. Platform 30. Tapos tignan nyo, fam, usok check na. Kita ba? Yan, no? Ang lamig. So, ang temp ngayon ay -3. Feels like -14. Wow. Ay, gabi. Ang lamig. Ang sarap, fam. Malamig na. Medyo masakit na siya sa kamay. Ganon. Pero, ang init ng warmer. Pati yung jacket na to. So, hindi ko nararamdaman sa katawan ko yung lamig. Dito lang sa face tsaka sa hands. So, yan yung mga bus. Airport limousine. Nandito na ako sa airport bus 6002. So ito, maganda sa airport bus pa mo, komportable ka. Ayan. Tapos yung malaking maleta ko nasa baba na. Yung maliit na maleta andun sa harap. Ito na naman tayo. Sana hindi ko maiiwan. Katulad nung nakaraan, no? Naiwan natin. Pero ayan, nandyan sa harap. Ayan, wala naman masyadong tao. So itong airport bus from Terminal 2, dadaan din pala siya ng Terminal 1. Ayan yung Terminal 1, oh. Tapos after nito, papunta na tayo ng city. And we're finally here sa Hongik University Station. Alas 10 na ng gabi ngayon. So, nasa 1 oras nga yung biyahe from Incheon Airport Terminal 2 papunta dito. Alam niyo yung mga daanan, may mga snow pa sa gilid. Kasi nag-snow kagabi, di ba? Sayang kung maaga-aga sana tayo nagpunta, nabutan natin sana yung snow kagabi. Ito na, nakatawid na tayo. So, finally, nandito na tayo sa Hongdae. Ang sarap ng lamig ngayon, fam. Sa wakas, naranasan ulit natin yung hinahanap-hanap nating winter ng South Korea. Masarap na masakit. Ang temp ngayon ay -7. Feels like -11. Yung lamig niya, mahangin kasi yung hangin yung masakit sa mukha eh. Tapos, masakit din siya sa kamay. So, kailangan mong itago yung kamay mo or kailangan mong mag-gloves para ma-survive, no? Pero, hindi naman ako nag-gloves kasi malapit naman na yung hotel natin dito. Kung mag-airport bus kayo, dito yung babaan. So, dito rin sasakay pag pabalik na ng Incheon Airport. So, ito na yung Hongik University Station. Ayun na yung hotel natin, fam. Mercure Ambassador yung pagsestayan natin dito sa Hongdae. So, ayan na siya. Okay, dyan tayo nakapag-stay na rin before. Pagpasok dyan, Hongdae na. Yan, Kakao Friends, Olive Young. So, lakad na muna tayo. Yan lang yung hotel natin. Tapos, ito pa yung mga residue ng snow, oh. Meron pang kaunti dito sa daan kasi nga nag-snow kagabi. Halika na, lakad na tayo. So, hindi na rin muna ako nagbini kasi may hood naman yung jacket natin. Kaya na natin yan. Konting lakaran na lang naman tayo papunta sa hotel. Check-in muna tayo. Tapos, excited ako mag-dinner. It's a Saturday night dito sa Seoul. Yes, we're back in Seoul. I'm so excited. Kana, lakad tayo. So yan, ganito ko hinihila yung maleta. Oh. Kaya naman. Ito na yung station na nilalabasan natin, oh, yung exit 9 from Hongik University Station kapag nagsasubway tayo. Diyan tayo lumalabas. Ito na yung hotel natin, fam. Grabe, Adidas sa baba lang din natin. Ito ang masakit dito sa winter ng Korea pag humangin. Yung hangin niya parang nanunusok sa muka. Masakit sa tenga. Ayan, oh. Kasi nauna dito si Namo and AJ. Sinabihan nila kami sa group chat na wag kalimutan ng gloves and ear muffs. Yun talaga. Anyway, malapit na tayo. Yan yung hotel natin. Yan, oh, may snow pa dito, oh.
Tapos, ayan na ang Apple Store. Dito tayo sa hotel natin. Famolido, yun agad nakita ko. Ayan ang hotel natin. Tapos, tignan nyo sa baba niya, may nice to see you agad sa tapat. May coffee bean doon. BHC, chicken and beer, katapat lang natin. Ayan, Tapos may vintage store. Tapos paglabas dyan, nandiyan na yung Olive Young. Anyway, papakita ko pa sa inyo tong area na ito bukas. Kasi maglalakad-lakad tayo dito sa Hongdae. For now, mag-check-in na muna tayo. Ito na siya. Alright, naka-check-in na tayo. Ganun lang kabilis yung check-in process nila. Ang room natin ay nasa 12th floor. So, akyat na muna tayo. Okay, we're here. Hello, fam! Welcome to our room! Ay, I'm so happy nakarating din tayo dito sa room natin. Ay, ang sarap dito sa room, ang init. Ang bilis ng oras. Nagbe-base pala ako sa oras sa relo ko. Sa oras sa relo ko kasi, 9:50 pa lang. Pero dito, 10:50 na pala. Kasi 1 hour ahead nga pala ang South Korea sa atin. Nakalimutan ko pala mag-adjust ng relo kanina. Ngayon, bigyan ko na kayo ng quick room tour ng ating hotel. Magsimula tayo dito sa pinto. So, dito sa pinto, andito na yung toilet and bath natin. Magkahiwalay siya. Ito yung shower area, rain shower. And I love na sobrang linis niya. Ayan So that's our shower. Tapos here's our toilet. So ang toilet natin ay Japanese style. Ayan, may bidet. Tapos trash bin. Malinis din. Love it. Tapos here's our lavatory. And then fresh towels. Ayan sa baba. Liquid soap and body lotion. Kailangan natin yan. Although may dala tayong lotion, di ba? Tapos mirror. May malaki tayong mirror dito. Hi. And then, ito na yung kwarto natin. We have a king bed. Ayan, tapos may side table sa magkabila. Yung saksakan niya, may USB na. Tapos, parang pwede yung saksakan natin dito, Hindi mo na kailangan ng extension. Ang ganda nung design nito, Ayan, king bed, may side table, tapos we have a TV here, and then meron tayong working table dito. Ganda ng working table, latag na natin yung laptop natin dyan mamaya. Tapos meron tayong cabinet dito, bathrobes, hangers, fire extinguisher, hotel sleepers, meron tayong mini ref. Ayun, may tubig. Tapos may Jim Beam highball. And then meron tayong safety deposit box. And then, meron tayong Nespresso machine. Diba? Dito ako na-inspire from kapag nagsistay tayo sa mga ganitong hotels. Ang sarap gumawa ng kape. Merong welcome snack. Ito libre daw to. May Pringles, may bath, tubig, initan ng water, mugs. Ayan. Tapos ito yung ating Nespresso pods. Uy, masarap to. Okay. So, ayan siya. Tapos meron tayong mini balcony. Yung view ay yung labas, yung main street. Teka, buksan natin. Wow, lamig. Ayan, so may halang siyang ganito. Pero, yan yung view natin, yung labas. Diba? Tapos ang katapat natin ay ang L7 Hotels Hongdae. Ang ganda siguro ng view na to pag nagsusnow, no? Sana mag-snow ulit. Pero yan, ganyan kaganda ang view natin sa gabi. And ganito tayo kataas ngayon. 12th floor ito. So, ito yung itsura ng room mula sa balcony. So that's it, fam, for our room tour. Diba, hindi ko pa talaga hinbad yung jacket ko. Again, ang pangalan ng hotel ay Mercure Ambassador Hongdae Seoul. And nabuko ito sa Klook. Ilagay natin yung screenshot dito. Andyan yung price per night. Pero again, yung prices sa Klook, fam, nagva-vary yan. Depende sa season, ng punta nyo. And ito, mura ko lang talaga siya na-book. And matagal ko na siyang na-book. Like October pa lang, na-book ko na itong hotel na to for January. Na-inspire ako, fam, kay Claudia. Kasi nakasama natin si Claudia kung napanood nyo yung KTO vlog natin dito, kasama natin siya. Dito siya nagstay after nung aming KTO event. Tapos, na-inspire ako sa kanya kasi ang ganda ng room niya, ang ganda ng view. Kaya sabi ko, okay din pala magstay dito. Pero nung chinek ko yung price nung time na yun, nung October, ang mahal nito, like, ang taas talaga ng price niya. Pero yung price for winter na January, like 70% na mas mababa as compared sa rate nung October. Kaya sabi ko, sige, kunin na natin to para ma-experience din naman natin yung Mercure dito sa Hong
Hongdae. Also, napakalapit kasi niya sa lahat. Andyan lang sa baba yung subway station. Paglabas mo, Hongdae na, may Olive Young, maraming kainan sa labas. So, very strategic talaga yung location niya. Parang location pa lang, bawing-bawi ka na. No? So, again, pwede nyo siyang mabuksak look. Ayan ang screenshot. Ilalagay ko rin yung link sa baba. Click nyo lang yan, fam, kung gusto nyo rin i-book itong hotel na to. Tapos, pwede nyo gamitin yung code ko para maka-discount pa kayo. Ngayon, mag-film lang ako ng mga portrait videos pang-upload natin sa TikTok and Instagram, Facebook natin. Tapos, after nyan, baba tayo at kain tayo. Time check, 11:25 na ng gabi and ready na tayong bumaba. Kain na tayo. So, buwaba muna ako dito sa basement 3 para mapakita ko sa inyo yung coin laundry nila. Ayan o. So, habang naglo-laundry ka, pwede ka manood dito. Nandyan yung remote. May channel guide din. Nice, no? Well thought of yung design ng room. May steamer din dito. Tapos, dito ka pwedeng bumili ng mga fabric softener, liquid detergent. So, yung laundry fee nila is 4,000 Korean won at a time. Okay, let's go. Yung gym di ko na mapapakita, fam, kasi sarado na. Bukas na lang. And we're out and about. Alam nyo, kanina pa ako nag-crave ng chicken and beer. May BHC dito sa tapat natin. Pero gusto kong puntahan yung Kyochon. Kasi according to Sis Hazel, among all the chicken restaurants dito, yung Kyochon ang isa sa favorite niya at marirecommend niya. Nakatikim na tayo noon, kumain na tayo noon sa apartment niya. Pero gusto ko ulit siyang kainin ngayon. Ang temp na ngayon ay minus 8 degrees and mahangin pa rin ngayon. So isang lakad lang yung Kyochon mula dito. Hala, I'm so happy to be back in Seoul. So sa mga fam na nagsasawa na sa Korea, please bear with me. Kasi fam, iba talaga yung feeling dito sa Korea. Kung ano yung feeling ko sa Japan na every time na babalik, nakaka-excite pa rin talaga and ang dami pa rin pwedeng gawin. Ganon din dito sa Korea. Iba talaga yung feeling na nandito ka. Pinag-uusapan nga namin yan nila Mo na iba yung atake ng Korea talaga na parang hinahata ka niya pabalik sa kanya. Ganon. So yeah, I'm so happy na ito makakapaglakad ulit tayo sa Hongdae. We'll take our time para i-appreciate yung Hongdae ulit. Anyway, halika na, tawid na tayo. So dito tayo maglalakad. Itong AA Place, shopping store pala to, oh. Okay, dito natin nahanapin ang Kyochon. According sa Naver Maps, parang less than 5-minute walk lang siya. Ito pala yung Rice Hotel. Isa din sa magagandang hotels dito. Saya, may mga snow pa sa daan, no? Okay, I found the Kyochon. 1 block away lang siya mula sa hotel natin. Ito na yung Hongdae Shopping Street. Tingnan nyo, fam, usok check. You know. Lamig. Here's Kyochon. You know. Katabi lang niya yung Mega Coffee. Tapos si Byeonwosok ang model nila. So ito siya sa loob, oh. Ang ganda ng vibe kasi tahimik lang. Chill lang ang lahat. Tapos dito ka order. Simple lang. So waiting ako ngayon kasi full pa. Dito muna tayo kay Byeonwosok. Okay, order tayo, fam. Meron silang half and half combo. Ito daw yung best seller nila, oh. Half and half, soy and red. Yung red siguro spicy. Sige, yan, best eh. Order tayo. Chicken wings and drumstick, seasoned with garlic, soy sauce, and spicy. Okay, sige. Tapos, beer. Para chicken and beer ang atake natin ngayon. Okay, got my order. Tayo na lang natin. Time check. 11:55 na ng gabi dito sa Seoul. Tingnan nyo yung power bank ko, fam. Na-charge ko na yung phone ko ng full charge. Na-charge ko na rin yung camera ko ng full charge. Pero tatlo pa rin yung guhit niya, oh. Ang dami pa niyang laman. Matatapos na yung araw natin. Kaya gusto ko siya. Ayan. Again, kung gusto nyo rin ito, itatag namin yung product sa baba. Here's our beer. Cheers on our first night here in Seoul. Waiting pa rin ako ng order. Alam nyo, fam, kahit dito sa loob ng restaurant nila, ang lamig. Kaya hindi ko inubad yung jacket ko eh. Pero itong nasa likod ko, heater yan. Kaya tama yung napwestuhan natin. Kasi kung doon tayo sa tabi ng window, mas malamig. Ayan o, dyan banda, malamig na dyan. Ito heater, kaya masarap.
Here's our chicken. Dami. Take out na lang natin yung matitira para i-microwave natin bukas. But ayan, half and half siya. Yung soy and red. Tapos beer. O diba, papunta pa lang ako kanina. Nai-imagine ko na mag-chicken and beer. Ito talaga yung kina-crave ko, fam. Nasa aeroplano pa lang tayo. Sabi ko gusto ko talaga ng chicken and beer. Okay, nakahingi na ako ng plastic gloves. Grabe, ang sarap nung init dito. Here's our chicken and beer. Craving satisfied. Ooh, chicken. Grabe, literal na craving satisfied. Ang perfect talaga nila magluto ng chicken dito. Crispy on the outside, tapos laging tender and juicy yung loob. Ito talaga yung nahanap-hanap kong chicken. Tapos partneran mo ng beer. Sarap. Tapos samahan ka pa ni Beyond Wasok. Char, ang feeling. But yeah, sarap fam. Craving satisfied. Sarap. Try naman natin yung red. Spicy one. I love na subtle lang yung pagka-spicy niya. Para ka lang kumain ng maanghang na kimchi. Sarap. Tapos beer. Alright, tapos na tayo mag-chicken and beer dito sa Kyochon. Alam nyo fam, alauna na ang madaling araw ngayon. Korea time. Hanggang 1:30 naman sila. Ngayon, ang temp na ngayon ay -9. Sa mga ganitong temp, non-negotiable fam ang warmers or heat tech. Talagang mag-warmers kayo sa loob ng heat tech. Tapos, make sure ninyo yung mga jacket ninyo or yung mga puffer jackets ninyo well padded kasi lamig talaga. Dami ko pang energy kasi Philippine time, alas 12 pa lang ng gabi, di ba? So, pwede pa tayong maglakad-lakad. So, sa kabila, may Garmin store, oh. Tapos dito, uy, ito yung kinakainan natin sa Myeongdong. Masarap dito yung ano nila, bibimbap. Yan, oh, sada gimbap. Yan, masarap dyan, fam. #JM recommends din yan. Kung naghahanap kayo ng solo dining dito sa Korea, pwede kayo kumain dyan. May mga solo meals sila. Ang lamig pa lang nagbabarado sa ilong. First day pa lang para akong sisipulin dito sa lamig. Halika na, lakad na tayo pabalik ng hotel natin. Pero kung iisipin mo, fam, kung tayo yung ganito, no, na sobrang lamig ng temp, parang ang hirap din bumangon, no? Pag nagta-travel nga lang tayo, mahirapan ka nang bumangon sa malamig na temperature. Paano pa kung dito ka na nakatira, di ba? Tapos araw-araw, lalabas ka, punta ka ng office or sa palengke. Kailangan mo pa talagang balutin yung katawan mo kasi sobrang lamig. Ang daming snow dito, oh. Ang bilis na wala nung train of thought ko, no? Kung nakita yung snow, ayan. Oh. Anyway, yun nga, as I was saying, siguro kung taga dito ka talaga, mahirap din talaga. Kasi mas lamang yung lamig nila dito sa isang buong taon. Isipin nyo, winter malamig, spring malamig, autumn malamig. So, ilang months lang yung mainit sa kanila dito. Pero pag summer naman, sobrang init, diba? Akala ko si Kim Soyeon, si V pala, si Kim Taeyong, Compost Coffee. So, dito may nice to see you din. Lloyd Balm Hair Design, The Central Hongdae. Ito pala yung The Central, 3rd floor. Alam ko dito yung hotel ni Ivan. Parating na sila in 2 days time yata. Doon sa kabila, may Mom's Touch Pizza. Ito may mga karaoke, norebang. Di ba norebang ang tawag sa Korean karaoke? And then ito yung rice. Si Taeyong pala yun, oh. Picture na natin yung bukas ng umaga pag maliwanag na. Wow, may Blue Bottle Coffee pala dito sa rice. Alam nyo, masarap talaga yung Blue Bottle Coffee. Sa Japan, sa Hong Kong, di ba, nung nag-family trip tayo, doon sa Citygate Outlets, may Blue Bottle. Masarap din. So yan, tatry natin yan baka bukas. Ano na makikita natin sa kabila? Nice to see you ulit. Popeyes. Ayan, naalala ko dito tayo nag-iwahiwalay nun nila Gaia, nila May, nila Stella. Nung last day nung aming TTO fam trip. Ayan, dyan yun. Ito na yung hotel natin. So, 1 block away lang tayo mula sa Kyochon, no? Pero since busog pa, lakad-lakad pa tayo dun sa Hongdae Street. Pahus-hus tayo ng kinain. Although hindi naman ako nag-rice. Tapos parang 4 na chicken lang yata nakain ko. Yan pa yung take-out natin. Pero beer, sarap ng beer nila. So yung hotel natin, fam, Apple Store sa baba. Tapos Olive Young.
Fam, ngayon ko lang napansin to o preppers. Diet food. So kung nagda-diet ka, ayan ang pwede ka dito. Galing no? May dedicated na restaurant sila for daily diet food. Namiss din natin si Sis Hazel dito, no? Kasi parang sanay ako naglalakad sa Hongdae, kasama natin siya, di ba? Wala kasi siya ngayon dito. May work trip siya. Pero in 2 days yata or in 3 days, uwi na rin siya. So magkikita rin tayo. Ito na ang Hongdae tourist information. Ito na pala siya at 1 AM. Yan ang ating favorite na cafe at Tusam Place. Yan yung hotel natin. Oh. Itong mga ganitong snow, ito yung madulas lakaran. Yung mga nanigas na. So pag nakakita kayo nito sa kalsada, fam, ingat kayo sa paglalakad. Kasi yan yung madulas. Ito ring Pura Duck. Alam ko na try na rin natin yan. Doon kina Hazel din. Masarap din yan. Pura Duck, chicken and beer. Pwede niya rin i-try, masarap din yan. Yung tahimik na ng Hongdae, no? Saturday night. Naalala ko nung last na punta natin dito, ano bang meron nun? Parang Halloween party yata yun. Yung ang daming tao dito. Naglakad-lakad tayo dito, di ba? Tapos naalala ko pa, ito ang gandang puno nito nung may mga autumn leaves. Tingnan nyo fam, lahat sila kalbo na. Wait lang, nakita ko kasi si Mingyu. Naiya ako mag-react kasi may mga locals na dadaan. Pero ayan, si Mingyu. Ayan o, di ba ang ganda nito sa autumn? Kaya alam nyo, interesting talaga makita fam yung iba't ibang season eh. Kasi iba talaga yung feels niya. Kagaya pag autumn, di ba ang magical nitong daan na to. Tingnan nyo pag winter. As in, walang kadahon-dahon. Nalagas na lahat. Doon pa banda yung favorite nating K-barbecue place, yung kay Kim Bok yun. Diyan din kami galakad doon papunta kay na Hazel. Pero bukas na natin lakaran yan. Dito na tayo. Tignan nyo, may solving din pala dito oh, sa tabi ng hotel natin. Ano to? Ay, jazz bar. Kaya pala ganun yung tugtog. Ang cute. So may jazz bar fam. Tapos ayan, solving sa tabi ng ating hotel. Dito na tayo sa hotel. Ay nasa Lido, yun model pala siya ng Musinsa Standard. Yung boutique store dito sa baba. Bukas try natin yan tignan. Ito masarap na dito kasi mainit na. Ang bango talaga ng lobby dito sa Mercure. Parang sila lang yung may ganitong scent na pag naamoy mo, may isip mong Mercure agad. Ang bango. Anyway, ito yung restaurant nila dito, Famutian Mimi. Chinese restaurant. Yan yung, ang owner niyan si Chef Jong Ji-sun. Yung isa sa mga chefs ng Culinary Class Wars Season 1 na napakagaling magluto ng Chinese cuisine dim sum. And we're back dito sa ating hotel. Time check, 1:30 na ng madaling araw dito sa Seoul. O diba? First day natin, nabot tayo ng madaling araw. Anyway, chill lang naman tayo dito, fam. So, okay lang. Pahinga tayo bukas ng morning. Tapos, labas tayo ng lunchtime or before lunch para makatulog tayo ng maayos, no? Ngayon, ang gagawin ko, ilalabas ko na yung mga gamit. Dito ko na lang sila ilalagay. Parang ang sarap maghaplas mamaya, no? After ng hot shower, haplas. Kasi may dala akong katingko na roller. Sarap yun ihaplas. 'Di ba? Since hindi naman tayo maglilipat-lipat ng hotel, lalabas na natin lahat ng mga gamit natin dito. Pero na-enjoy ko rin, fam, yung paglilipat-lipat ng hotel. 'Di ba nagawa nga natin sa Europe, yung hindi nilalabas yung gamit sa maleta. Nakaka-excite din kasi everyday, iba't iba yung pupuntahan mo, 'di ba? So exciting din. Labas na natin to. Ating DJI microphone. Yan, dito na siya. DJI dito. So, lahat ng mga gadgets ko, isa na lang ang lagayan para hindi mahirap maghanap. Inisip ko kung ilalagay ko na lang yung maleta dito, no? Kasi, itong area na ito ay libre naman. Okay, we're good. Ayan na, ganyan na lang yung maleta ko. Okay lang naman siyang buksan kasi medyo malaki naman yung space natin dito. Tapos may ample space pa naman dito para makagalaw, no? Ito, so dito na lang siya. Pwede pa siyang pagpatungan ng bag, 'di ba?
kahit sa hotel na I want things organized para madali tayo makakilos. Kasi syempre pag nagta-travel tayo, may mga times na kailangan nating bilisan, magmadali tayo. So kapag organize yung mga gamit mo sa hotel, mas madali ka makakakilos. So mga toiletries ko, ilalapit ko na dito sa toilet and bath. So that's it fam for this vlog. I-end ko na itong vlog na ito. Day 1 pa lang sa South Korea pero excited na talaga ako sa mga susunod pa na araw na isi-spend natin dito. So thank you so much sa pagsama sa akin sa araw na ito. Again, I love flying with Asiana Airlines, no? Komportable talaga as in. Tapos ang sarap ng food. And ang saya na nakuha ko siya ng hindi ganun kamahal. Maganda talaga fam na nag-check din talaga tayo ng mga prices sa Skyscanner or Google Flights para nakikita natin yung mga murang options, no, na mga flights. Tapos again, itong hotel, Mercure, highly recommended. Ang ganda talaga niya fam. Tapos komportable talaga siya, no. And ang pinaka the best kasi dito, yung location niya. Nasa gitna talaga siya ng lahat. So i-end ko na muna itong vlog fam. Thank you so much sa pagsama sa akin sa vlog na ito. And abangan nyo pa yung mga susunod na vlogs natin dito sa Seoul. So before ko end itong vlog, please follow me sa aking mga social media accounts na ilalagay ko dito sa screen. Also kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please paki-like nyo naman. And wag nyo kalimutan fam na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Click nyo lang yung subscribe button sa baba and malaking bagay na sa akin yan. So maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next Korea vlog. Bye! Good night!